Napili ko sa gabing ito para sa maikling paksa o maikling pagbasa kung luluubin ng Panginoon upang ibigay sa atin ang nilalaman nito mula sa San Mateo 13:24 hanggang 30. At pagkatapos rin ako, nais kong bumasa mula sa 36 hanggang sa 40 sa loob lamang ng ilang saglit. Ngayon, San Mateo ika-13 kabanata at simula sa ika-24 na talata na ika-13 kabanata ng San Mateo, makinig ng maigi sa pagbasa ng salita. Ang mga salita ko'y mabibigo, datapwat ang sa kanya'y hindi. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatulog ang tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang mga usbong at mamunga, ay lumitaw din ang pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga nagasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon, mga yaoy pagtipunin? Datapwat sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo silang kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat, tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Napansin nyo ba? Tipunin muna ang mga panirang damo at bigkisin sila. Ngayon habang binabasa ito, may kung anong kakaibang bagay na dumating sa akin. Habang ako'y nakaupo doon sa tuktok ng bulubundukin ng Catalina noong isang gabi sa pananalangin. At nang magkagayoy, naisip ko, saan kaya ako kakalap ng isang salitang magagamit ko para rito sa nais kong ipangusap sa gabing ito. At ako'y bumaba at nasumpungan ang salitang pagkalihis. Kaya kinuha ko ang diksyonaryo at tiningnan kung ano ang kahulugan ng salitang pagkalihis. At ito ay nangangahulugang paghahasik ng di pagkakasundo o ang pagiging salungat gaya ng sinasaad ng Webster. Naghahasik ng isang di pagkakasundo, isang pagkakaiba o sumasalungat sa kung ano ang dati nang umiiral. Kaya naisip ko ang paksa ngayong gabi ay tatawagin kong ang binhi ng pagkalihis. At umaasa akong pagpapalain ng Panginoon ang kanyang salita ngayon habang tinutunghayan natin ito. At alam din natin na ipinaliwanag niya sa talatang 36 at hanggang 43 kung paanong ang binhing ito ay gumulang. At habang narito tayo ay basahin na rin natin iyon sa talatang 36 ngayon hanggang 43. At nang magkagayon, ay iniwan ni Jesus ang karamihan at pumasok sa bahay. At sa kanya'y nagsilapit ang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanglibutan. At ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian. Datapwat, ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kaniyang kaharian ang lahat ng mga nangakapagpapatisod at ang mga nagsisigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pakinig ay makinig. Iyo'y si Jesus na nagbibigay ng paliwanag ukol sa talinghaga, siya mismo. Kaya't alam na natin kung ano ang kahulugan ng pagpapaliwanag. At ngayon habang patungo tayo rito, ang pag-aasik na ito ng binhi at ang pag-aani
Ngayon ay ipinaliliwanag niya ito. At gayon din naniniwala akong si Jesus ay nagsasaysay ng talinghagang ito sa kanyang panahon. Ngunit ang tinutukoy niya ay ang wakas ng sanlibutan o ang wakas ng panahon na siyang araw na ito. At naniniwala akong ang munting paksang ito ngayong gabi ay isang angkop na angkop para sa oras na pinamumuhayan natin. Dahil malinaw na sinabi ni Jesus dito na ang pinagtitipon ay magaganap sa wakas ng sanlibutang ito. Na iyan ay kung kailan nga ang katapusan ay magaganap ang pagtitipon ng trigo. At gayon din ang pagtitipon ng mga panirang damo at pagsunog sa mga ito. At ang pagdadala sa trigo papasok sa kaharian. At naniniwala akong ganito ito. At isa pang kasulatan ang umaakay sa akin upang maniwala ng ganito na isinulat ko na rito ay Mateo 24:24. Kung saan sinabing ang tinutukoy ay ang tungkol sa luklukan, ang binhi ng pagkalihi. Sinabi ni Jesus na ang dalawa ay magiging magkahawig hanggang sa madadaya nito ang pinakahirang kung maaari lang. Halos tumpak na magkahalintulad. Isa pang dako sa kasulatan kung saan ito ay nasusulat na ang ulan ay pumapatak sa matuwid at sa hindi matuwid. Naaalala ko ang aking kauna-unahang karanasan sa pakikihalubilo sa mga taong Pentekostal. Ako nooy nasa Mishawaka, Indiana. At ako'y nasa isang malaking pagtitipon sa isang bulwagang parang katulad nito, kung saan ang hilaga at timog ay kapwa nagkasama. Dahil sa mga panahong iyon ng paghiwalay, doon nila kinailangang magtipon. Ang mga iyon ang dalawang malalaking kapisanan ng mga kapatid na Pentekostal. Hindi ko pa nabalitaan minsan man ang tungkol sa kanila o nakatagpo man lang sila noon. Ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng pagsasalita sa iba't ibang mga wika at sa dulo ng hanay ng pagtitipon, ako bilang isang di kasapi nila, ako nooy isang bata pang ministrong Baptist. Naupo ako roon sa bandang malayo sa may likuran. At naaalala ko, nang una akong makarinig ng taong nagsasalita sa iba't ibang wika, ni hindi ko alam kung ano ba ang tungkol doon. At nang magkagayoy ang dalawang lalaking ito, unang-una, nakakaupo sa harapan, ang isa ay magsasalita sa iba't ibang mga wika, at ang isa naman ay magpapaliwanag kung ano ang sinabi ng lalaki. Aba, ako'y nagsimula na lamang na mag-aral ng aking Biblia ng buo kong makakaya doon pagkatapos. At natuklasan kong iyon ay scriptural. Iyon talaga kung ano ang nasa kasulatang gagawin ng Espiritu. Bueno, mga isang araw pagkatapos niyon, ng gabing iyon, ang puso ko ay galak na galak. Natulog ako sa isang maisan. Wala akong sapat na pera upang makakuha ako ng isang higaan, kaya sapat lang ang pera ko para ako makauwi. At ako'y nagbaon para sa akin ng ilang donut na 2 araw na, o ensaymada pala, at para almusalin ko. At ako ay malugod na tinatanggap na makasalo nila sa pagkain. Subalit wala akong may ambag na pera. Noong mga panahong iyon ay panahon ng pagdarahop, 1933. Kaya't iyon ay naging lubhang napakahirap. Kaya't naisip ko, aba, paano? Ayaw kong makisalo sa kanila sa pagkain, ngunit nais kong malaman kung anong mayroon sila. May angkin silang isang bagay na wala sa akin. Kaya nang umagang iyon, tinawagan nila ako, lahat po ng mga ministro ay pumunta sa plataforma at ipakilala nyo lamang ang inyong sarili kung sino kayo, kung taga saan kayo. Aba, ako'y nagsabi na lang, William Branham, Evangelista, Jeffersonville, at ako'y naupo na. Mangyari sa pagkakataong iyon ay ako ang pinakabatang ministro na nasa plataforma. At nang sumunod na araw ay tinawag nila ako sa plataforma upang magsalita. At nang matapos akong magsalita, naging napakaganda ng pagkakataong iyon. At pagkatapos ay nagsimula akong makakilala ng iba't ibang taong nag-aanyaya sa akin sa kanilang mga iglesia. Pagkatapos noon, naisip ko, kung makaparoroon lang ako sa kinalalagyan ng 2 pangunahing lalaking iyon na nagsalita sa iba't ibang wika at nagpaliwanag, iyo'y nagparingas ng aking puso. Ninasa ko ito ng labis. Bueno, gaya ng sinabi ko na sa inyo sa pasimula, isang munting kaloob na inyong hinahatak. Alam nyo, ang mga kaloob at pagkatawag ay hindi binabawi. Taglay mo ang mga ito sa tanang buhay mo. Kita nyo, isinilang kang taglay ang mga ito kung ang mga ito'y kaloob ng Diyos. Kaya sa tuwina, mula pa nang ako'y munting sanggol pa lamang, lagi itong nangyayari sa akin. Ang mga taong nakakikilala sa akin sa kabuuan ng buhay ko, alam nilang iyon ay totoo.
Aba, kung inisip kong hindi ko pa alam ito noon, tawagin man itong isang pangitain, basta't hindi ko alam kung ano iyon. Subalit inisip ko kung magagawa ko lang na makausap sila. Aba, at ang espiritong naroon sa gusali ay nakapagpadama na tila ba iyo'y talagang ang espiritu ng Diyos. Kaya aking nakausap ang isa sa kanila at tinanong ko siya ng ilang mga katanungan at siya ay talagang isang tunay na Kristiyano. Walang alinlangan tungkol doon, ang lalaking iyon ay isang tunay na mananampalataya. At ang sumunod na lalaki, nang kausapin ko siya kung ako'y nakatagpo ng isang ipokrito, isa na siya sa mga iyon. Ang lalaking iyon sa totoo ay, ang asawa niya ay isang babaeng kulay mais ang buhok, at siya ay may mga anak sa dalawa ang anak niya sa isang babaeng ang buhok ay itim. At naisip ko, aba, ano na ngayon? Naririto, ako'y naguluhan. Ako'y isang fundamentalista. Kinakailang ito'y ang salita o hindi ito tama. At narito ang espiritong iyon, ang isa'y lingaw-ngaw ayon sa abot ng nalalaman ko, ito'y tunay. At yung isa naman ay wala talagang kabuti-buti at ang espiritu ay lumulukob kapwa sa kanilang dalawa. Ngayon, paanong nangyayari yun? Ito'y nakapagpalito sa akin. Pagkalipas ng 2 taon, nananalangin ako sa isang kuweba kung saan ako'y nagtutungo upang manalangin. Naging maalikabok sa loob ng kuweba at isang hapon lumakad akong palabas. Inilapag ang aking Biblia sa ibabaw ng isang troso. At hinipan ito ng hangin at bumukas sa Hebreo sa ika-6 na kabanata na nagsabi na sa huling mga araw kung paanong mangyayaring kung tayo'y tatalikwas mula sa katotohanan at muli na naman tayong magsisisi, ay wala nang natitira pang hain para sa kasalanan. At kung paanong ang mga tinik at dawag na nalalapit sa pagtatakwil na ang kahihinatnan ay ang sunugin. Datapwat ang ulan ay dumarating sa lupa, madalas upang diligin ito, upang damtan ito. Datapwat ang mga tinik at dawag ay itatakwil, kundi ang trigo ay titipunin. At naisip ko, bueno, nagkataon lang na nabuklat iyon ng hangin. Bueno, inilapag ko na lang uli ang Biblia at naisip ko, bueno, ngayon ako na lang ay, at heto na naman ang hangin at muling binuklat ito. 3 ulit nangyari iyon. At inisip ko, abang ngayon, iyay kakaiba. At pagkatapos sa aking pagtayo at naisip ko, Panginoon, bakit mo binubuklat ang Bibliang iyon upang mabasa ko iyon? Ako'y nang mabasa ko ang salitang iyon sa mga tinik at dawag na nalalapit sa pagkakatakwil na ang siyang kahihinatnan ay ang sunugit. At naisip ko, bakit mo iyon binubuklat sa akin sa dakong iyon? At habang ako'y nakatanaw sa labas, ngayon, ang mga tunay na pangitayng ito ay dumarating ng hindi ko pinagsisikapan. Iyon lamang ay ang Diyos. Kita nyo? Tumingin ako at nakakita ako ng isang mundong umiinog sa aking harapan. At nakita kong ito'y nabungkal na. Doon ay may isang lalaking nakaputi, lumilibot siyang naghahasik ng trigo. At pagkatapos niyang maglibot sa kurbada ng mundo, dumating ang isang lalaki na kahihindik ang anyo at nakasuot siya ng itim. At nagsasaboy siya ng mga binhi ng damo sa kabuuan nito. Kapwa silang tumubong magkasama. At nang tumubo sila ay kapwa sila uhaw dahil kinailangan nila ang ulan. At bawat isa ay mistulang nananalangin na ang kanyang ulo'y nakayuko. Panginoon, isugo mo ang ulan, isugo mo ang ulan. At ang mga malalaking ulap ay dumating at bumuhos ang ulan sa kanilang dalawa. Nang magkagayon, ang munting trigo ay lumukso at nagsimulang magsabi, purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon! At ang munting damo ay lumukso rin sa tabi nito at nagsabi, purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon! At pagkatapos ay binigyang paliwanag ang pangitain. Ang ulan ay bumubuhos sa matuwid at sa hindi matuwid. Ang espiritu ring iyon ay maaaring bumuhos sa isang pagtitipon at ang bawat isa ay magdiwang dito. Mga mapagpaimbabaw, mga Kristiyano at sama-samang lahat. Tamang-tama, ngunit ano ito? Sa kanilang mga bunga ay nakikilala sila. Kita nyo? Iyon lang ang tanging paraan upang ito'y maaaring makilala. Kung gayo'y nakikita nyo na ito ngayon dahil ang mga ligaw na halaman o ligaw na trigo at butil kung minsan ay nakakatulad ng isang tunay na pantahan ng butil, labis na napakalapit na magagawa nitong dayain ang pinakahirap. Sa palagay ko'y nabubuhay tayo sa isang napapanahong kapanahunan kung kailan ang mga bagay na ito ay dapat ipangaral at pag-usapan. Pansinin sa talatang 41, ang dalawa ay lubhang magkahawig sa huling mga araw hanggang sa hindi niya nagawa itong
Hindi niya maipagkatiwala sa ilang kung anong iglesia upang pagbukurin sila. Halimbawa, ang Metodista o ang Baptist o ang mga Pentecostal upang pagbukurin sila. Sinabi niya, sinusugo niya ang kanyang mga anghel upang pagbukurin sila. Isang anghel ang darating upang maghatid ng pagbubukod, ang paghiwalay sa pagitan ng tama at ng mali. At walang sinumang makagagawa niyan kundi ang anghel ng Panginoon. Siya ang tanging magsasabi kung alin ang tama at kung alin ang mali. Sinabi ng Diyos na isusugo niya ang kanyang mga anghel sa huling mga panahon. Hindi mga anghel sa mga naunang panahon, kundi mga anghel sa huling panahon. At sila ang magtitipon. Alam natin ngayon na ito na ang parating na panahon ng pag-aani. Ngayon ang anghel sa katunayan ay ipinaliliwanag bilang isang mensahero. At nakikita natin na may 7 anghel ang 7 iglesia. At ngayon, hindi sa loob ng mga kapanahunan ng iglesia, pansinin kung sino ayon sa kanya ang mga tagapagasik at kung ano pati ang binhi. Una, ang tagapagasik ay siya, ang anak ng Diyos na humayot na gasik ng binhi. At isang kaaway ang dumating sa likuran niya at ito ay ang Diablo at naghasik ng binhi ng pagkalihit. Kasunod ng paghasik ng tamang binhi. Ngayon mga kaibigan, iyan ay naganap sa bawat panahon mula pa nang magkaroon tayo ng mundo. Akmang-akma mula pa sa pinakapasimula, nasimulan na ang gayunding bagay. Ngayon, sinabi niya, ang binhi ng Diyos, ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa isang dako na ang salita ay isang binhi at bawat binhi ay mamumunga ng ayon sa uri nito. At ngayon, kung ang Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, ang mga anak ng kaharian ay naging binhi ng Diyos. Kung gayon, sila na nga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na naipahayag sa panahong kanilang kinabubuhayan. Para sa ipinangakong binhi ng panahong iyon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa pasimula at bawat panahon ay nagkaroon ng kanyang binhi, ng kanyang pagkakataon, ng kanyang mga pangako. Ngayon, nang dumating si Noe sa eksena at siya ay ang binhi ng Diyos, ang salita ng Diyos para sa panahong iyon. Nang dumating si Moses, hindi siya maaaring dumating na ang dala ay ang mensahe ni Noe. Hindi ito gagana. Dahil siya ang binhi ng Diyos sa panahong iyon. Pagkatapos ng dumating si Kristo, hindi siya maaaring dumating na taglay ang panahon ni Noe o ni Moses. Iyon ay panahon niya upang ang isang berhen ay maglihi at magluwal ng isang anak na lalaki at siya ang magiging Mesaya. Ngayon, tayo dumaan na sa panahon ni Luther, sa panahon ni Wesley, panahon ng Metodista, at lahat ng mga kapanahunan at ang panahong Pentecostal. At bawat panahon ay pinagkalooban ng isang pangako ng salita. At ang mga tao sa panahong iyon na nagpahayag ng ipinangakong salitang iyon ay ang binhi ng panahong iyon. Ayon sa isinaysay ni Jesus dito mismo, sila ang mga anak ng kaharian. Tama yan, ang manifestasyon ng Espiritu Santo na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga anak ay ang mga binhing iyon ng kaharian sa panahong yaon. Pansinin ang mga panirang damo. Ayaong isa ang kaaway si Satanas na naghasik ng di pagkakaayon o ano ang binhi ng pagkalihis. Siya ang siyang may sala sa paggawa ng kalagim-lagim na bagay na ito. Inihasik ni Satanas ang kanyang binhi mula pa sa pasimula nang ilagay ng Diyos ang kanyang unang ani ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Si Adan, siyempre, ay mababatid pa lamang na mayroong isang kaalaman ng katotohanan at ng tama at mali at hindi pa muna siya umaabot doon. Datapwan, makikita natin, ibinigay ng Diyos sa kanya ang mga anak, ang kanyang salita bilang kanilang pananggalang. Ang kanilang, wala na tayong iba pang pananggalang maliban sa salita ng Diyos. Iyan ang ating pananggalang. Walang anumang bomba, walang mga kublihan, walang mga dakong mapagtataguan, walang mga Arizona o mga California o saan man iyon. Iisa lang ang pananggalang natin at iyon ay ang salita. At ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa ating kalagitnaan na siyang si Kristo Jesus. Siya ang ating tanging pananggalang. Bilang nasa Kanya, tayo ay ligtas. Ni hindi nga ibinibilang ang kasalanan sa isang tunay na mananampalataya. Alam ba ninyo iyan? Siya na ipinanganak mula sa Diyos ay hindi gumagawa ng kasalanan. Hindi siya maaaring magkasala. Kita nyo, hindi ito ibinibilang.
Abay si David ay nagsabi, pinagpala ang taong sa kanya ay hindi ibibilang ng Diyos ang kasalanan. Kung ikay na kay Kristo, wala ka ng pagnanasang magkasala. Ang sumasamba sa sandaling malinis ay wala ng kamalayan tungkol sa kasalanan. Hindi mo ito ninanasa. Ngayon, para sa sanlibutan, ikaw ay maaaring isang makasalanan, subalit sa Diyos, ikaw ay hindi, sapagkat ikaw ay na kay Kristo. Paano kang magiging isang makasalanan, gayong ikaw ay nasa isang walang kasalanan? At tanging ang nakikita ng Diyos ay siya na iyong kinalalagyan. Ngayon, ang panahon ng anihang ito, sa pasimula ng ihasik ng Diyos ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at ipinagkaloob ito sa mga puso ng kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, upang tuparin nila yaong salita, tanging iyon lamang ang kanilang pananggalang. Ang tuparin ang salitang iyon, heto na't pumasok ang kaaway at winasak ang harang na iyon sa pamamagitan ng paghahasik ng binhi ng pagkalihi. Salungat sa salita ng Diyos. Kung iyon ay pagkalihi sa pasimula, ganoon pa rin ito ngayon. Anumang bagay na magdaragdag ng anuman sa salita ng Diyos ay binhi pa rin ng pagkalihi. Hindi mahalaga sa akin kung saan man ito nagmula. Kung ito'y mula sa samahan, kung ito'y mula sa militar, kung ito'y mula sa kapangyarihang pampolitika, anumang bagay na salungat sa salita ng Diyos ay ang binhi ng pagkalihi. Kapag tumayo ang isang tao at nagsasabing siya'y isang mangangaral ng Ebanghelyo at sasabihin ang mga araw ng mga himala ay lipas na, iyan ay ang binhi ng pagkalihi. Kapag tumayo ang isang tao at nagsasabing siya'y isang ministro, isang pastor ng isang iglesia sa kung saang lugar, at hindi siya naniniwalang si Jesus Kristo ay hindi nagbabago sa bawat detalye, maliban sa pisikal na katawan, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, iyan ay ang binhi ng pagkalihi. Kapag sinabi niyang ang panahon ng mga himala at ng mga apostoles ay lipas na, iyan ay binhi ng pagkalihi. Kapag sinabi nilang walang gayong bagay na tulad ng pagpapagaling na mula sa Diyos, iyan ay binhi ng pagkalihi. At ang mundo ay punong-puno nito. Ito'y lumalago at sinasakal ang trigo. Mapapansin natin na ang unang tagasik ng binhi ng pagkalihis ay tinaguriang ang dyablo. At alam nating ganun nga sa Henesis 1. Ngayon makikita natin at maging dito sa aklat ni Mateo ang ika-13 kabanata. Tinatagurian pa rin ni Jesus ang anumang paglihis sa kanyang salita bilang ang dyablo. At nitong 1956, anumang bagay na naghahasik ng pagkalihis na salungat sa nasulat na salita ng Diyos o naglalagay ng anumang pansariling pagpapaliwanag dito ay ang binhi ng pagkalihis. Hindi ito pararangalan ng Diyos, hindi niya magagawa, hindi ito maghahalo. Tiyak na hindi. Ito'y tulad ng binhi ng mustasa. Hindi ito hahalo sa ano pamang ibang bagay. Hindi mo ito maihahalong lahi. Ito'y nararapat na siyang dalisay na bagay. Binhi ng pagkali. Ngayon natagpuan natin, nang ihasik ng Diyos ang kanyang binhi sa laman ng Eden, makikita natin ang ibinunga nito ay isang Abel. Datapwat nang maghasik si Satanas ng kanyang binhi ng pagkalihis, ito'y nagbunga ng isang Cain. Ang isa'y namunga ng isang matuwid, ang isa'y namunga ng isang hindi matuwid. Dahil nakinig si Eva sa salitang lihi, salungat sa salita ng Diyos, at sinimulan nito ang paggulong ng bola ng kasalanan doon mismo, at mula noon ay nagpatuloy sa paggulong. At hindi natin kailanman magagawang tanggalin ito ng lubusan hanggang sa ang mga anghel ay magsidating at ihiwalay ang naturang bagay. At dadalhin ng Diyos ang kanyang mga anak sa kaharian at ang mga panirang damo ay susunugin. Pansinin ang dalawang baging na iyon. Kung mayroon lang sana tayong mas mahabang panahon para sa paksang ito, datapwat tinutumbok ko lang ang mga mahahalagang bahagi nang sa gayoy makatungo na tayo sa pananalangin para sa may sakit sa loob lamang ng ilang sandali. Pansinin ang kanilang mga binhi ay magkasabay na tumubo na katulad ng sinabi ng Diyos dito rin sa ika-13 kabanata ng ating teksto ngayong gabi sa Mateo. Pabayaan ninyong kapwa silang magsitubo.
Ngayon si Cain ay nagtungo sa lupain ng Nod, nakasumpong siya ng isang asawa at nagpisan sila, at si Abel ay pinaslang at pinalitaw ng Diyos si Seth upang humalili sa kanya, at ang mga salinlahi ay nagpasimulang sumulong sa pagitan ng tama at mali. Ngayon, mapapansin nating nagtipon sila, bawat isa sa kanila, sa bawat paglipat ng panahon, at kinailangan ng Diyos na ito'y naging lubhang napakasama hanggang sa kinailangang wasakin na ito ng Diyos. Ngunit sa wakas ay umusbong sila hanggang sa ang dalawang binhing iyon. Ang binhi ng pagkalihis at ang binhi ng Diyos ay nangagsipaglitawan ng kanilang tunay na mga anyo. At iyon ay humantong kay Judas Iscariote at kay Jesus Kristo. Dahil siya ang binhi ng Diyos. Siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Siya'y walang iba kundi Diyos. At si Judas Iscariote ay isinilang na anak ng kapahamakan. Nagmula sa impyerno, nagbalik sa impyerno. Si Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos, ang salita ng Diyos na nahayag. Si Judas Iscariote sa kanyang pagkalihis ay ang binhi ng dyablo na parito sa sanlibutan at upang makapandaya tulad ng kung ano siya sa pasimula. Si Cain ang kanyang sinaunang ama. Si Judas ay naglaro lamang ng iglesia. Hindi siya totoong tapat, hindi talaga siya sumasampalataya, di sinsana'y hindi niya nagawang ipagkanulo si Jesus. Ngunit kita nyo, inihasik niya ang bining iyon ng pagkalihi. Inakala niyang maaari siyang makipagkaibigan sa sanlibutan sa mga material na kayamanan. At makipagkaibigan din kay Jesus. Datapwat, naging napakahuli na para makagawa siya ng kahit ano tungkol dito. Nang ang oras ay sumapit na nang gawin niya ang masamang bagay na ito, tinawid niya ang guhit ng paghiwalay sa pagitan ng pagsulong at pagbabalik. Kinailangan niyang magpatuloy sa landas na kanyang tinahak bilang isang mandaraya. Inihasik niya ang binhi ng pagkalihis, sinikap niyang lugurin ang mga malalaking samahan ng panahong iyon, kasama ang mga Pariseo at mga Saduceo, at inaakalang niyang magkakaroon siya ng bahagi ng salapi at magiging tanyag sa mga tao, kung hindi ba naman iyan ang naging dahilan kung bakit napupunta ang napakaraming tao sa pagkalihis na iyon. Sa pagsisikap na malugod niya ang tao, ating bigyan ng lugod ang Diyos, hindi ang tao. Datapwat gayon ang ginawa ni Judas nang ang pagkalihis na ito ay humantong sa kanya. At alam nating si Jesus ang salita. Sa San Juan 1 ay sinabi sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at nanahang kasama natin. Kung gayon, ang salita ay isang binhi at nang magkagayon, ang binhi ay nagkatawang tao at nanahang kasama natin. Kung si Judas ang binhi ng kaaway at ng pagkalihis, ito rin naman ay nagkatawang tao at nanahang kasama natin sa katauhan ni Judas Iscariote. Kailanman ay hindi siya nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Ang nasa kanya ay ang inakala niyang isang pananampalataya. Mayroong gayong isang bagay gaya ng pagkakaroon ng pananampalataya at isang pakunwaring pananampalataya. At ang isang tunay na pananampalataya na mula sa Diyos ay sasampalataya sa Diyos. At ang Diyos ay ang salita. Hindi ito magdaragdag ng anuman dito. Sinabi ng Biblia sa atin na kung magdaragdag tayo ng isang salita o magbabawas ng isang salita, ang bahagi natin ay aalisin mula sa aklat ng buhay. Apokalipsis 22:18, ang huling pampinid na kabanata. Sa unang pasimula, sa unang aklat ng Biblia, binilinan sila ng Diyos na huwag susuwayin ang isamang salita niyaon. Bawat salita ay dapat sundin. Dapat nilang ipamuhay ang salitang iyon. Si Jesus sa kalagitnaan ng aklat ay dumating at nagsabi niyaon sa kanyang panahon at sinabing ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At sa pampilig na panahon ng Apokalipsis ay inihabilin sa atin na kung sino man ang mag-alis ng isang salita mula sa aklat o magdaragdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay. Kung gayon ay hindi pala maaaring magkaroon ng anumang bagay na malabo. Yaon lamang tunay, walang halong salita ng Diyos.
Iyon ang mga anak na lalaki ng Diyos, mga anak na babae ng Diyos na hindi isinilang sa pamamagitan ng kalooban ng tao o ng pakikipagkamay o ng kung anong anyo ng bautismo. Bagkus ay isinilang sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ipinamamalas ng salita ang kanyang sarili sa pamamagitan nila. Iyon ang tunay na binhi ng Diyos. Ang kaaway ay sumasapi sa iglesia at nagiging napaka-ortodox sa isang kredo o ano paman. Ngunit iyan ay hindi. Iyan ay paglihi. Ang anumang nangimasok sa katangian ng tunay na katotohanan ng salita ng Diyos. At paano natin malalaman? Sasabihin natin, aba sila, ikaw ay may karapatan magpaliwanag nito. Hindi, Ginoo. Walang karapatan ang sinumang tao na magpaliwanag sa salita ng Diyos. Siya ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Ipinapangako niya ito, pagkatapos ay ginagawa niya ito. Iyon na ang pagpapaliwanag nito. Kapag ito'y pinangako niya, kung magkagayoy, tinutupad niya ito. At iyon ang pagpapaliwanag nito. Anumang bagay na salungat sa salita ng Diyos ay isang pagkalihis, walang pasubali. Ngayon tulad ng nasabi ko, hindi nagkaroon ng totoong pananampalataya si Judas. Ang nasa kanya ay isang pakunwaring pananampalataya. Ang taglay niya ay isang pananampalataya. Nag-aakalang iyon na nga ang anak ng Diyos. Ngunit hindi niya alam na iyon na nga ang anak ng Diyos. Di sinsanay, hindi niya ginawa ang gayon. At ang tao makikipagkompromiso tungkol sa salitang ito ng Diyos na siyang katotohanan, ang taglay niya ay pakunwaring pananampalataya. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay mangungunyapit sa salitang iyon. Ilang gabi na ang nakararaan, may isang ministro na taga-Arizona ng isang dakilat kilalang paaralan dito sa lungsod na ito. Ang lumapit sa akin at nagsabi, ako'y nagnanais na ituwid ka tungkol sa isang bagay. Sinabi ko, kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Sinabi ko, ito na ang pinakamagandang pagkakataong alam ko. Halika rito. At kaya siya ay lumapit sa akin. Sinabi niya, Ginoong Branham, ikaw ay nagsisikap. Ako'y naniniwala na ikaw ay sincero at ikaw ay tapat. Ngunit sinisikap mong ipakilala sa sanlibutan ang isang apostolikong aral. At ang sabi, ang panahong apostoliko ay lumipas ng kasama ng mga apostol. Sinabi ko, ang unang bagay na nais kong itanong sa iyo, kapatid ko, naniniwala ka bang ang bawat salita ng Diyos ay inspirado? Aniya, opo, Ginoo, tiyak pong ako'y naniniwala. Sinabi ko, kung gayon, maaari mo bang ipakita sa akin sa salita kung saan lumipas ang panahong apostoliko? Ngayon, ipakita mo sa akin kung nasaan ito. Ako'y sasampalatayang kasama mo. At sinabi ko, ang sumulat ng apostoliko, yaong may hawak ng mga susi ng kaharian. Sa araw ng Pentecostes, nang ang panahong apostoliko ay ipinakilala, sinabi nila, mga kalalakihan at mga kapatid, anong gagawin namin para kami maligtas? Sinabi niya, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Ngayon, paanong magagawa ng salitang salungatin ang sarili nito? Ang lalaki nagsabi, malala ang sipon ko ngayong gabi. Sinabi ko, sa palagay ko nga rin, kita nyo? Ngayon, sabihin mo nga sa akin, ang Diyos ba'y patuloy pang tumatawag? Kung ang Diyos ay tumatawag pa rin, kung gayoy ang panahong apostoliko ay umiiral pa rin, tiyak ito, ilan man ang tawagin ng ating Panginoong Diyos, yaong tinatawag, yaong tatawagin pa. Ilan man ang kanyang tatawagin, ito pa rin ay ang panahong apostoliko. Dahil si Jesus Kristo ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, makikita natin ngayon na ang pagkalihis na ito ay naihasik na sa bawat panahon. Kung maaari lamang na kunin ito sa susunod na 10 o 15 minuto, ay gagawin ito. Ngunit hindi mo magagawa. Sa paglipas ng mga panahon, lahat tayo ay halos tayong lahat ay nagbabasa ng Biblia. At ngayon, tulad ng si Jesus ay pumarito at nasumpungan niya ang pagkalihis na iyon na salungat. Siya ang salitang naipamalas. Siya ang pagpapaliwanag ng Diyos tungkol sa salita. Dahil sinabi niya, saliksikin ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin.
Hayaan ka na, siya ang pagpapaliwanag ng salita. At bawat isinilang na muling anak na lalaki at babae ng Diyos sa panahong ito ay ang pagpapaliwanag ng salita. Kayo ay mga nasulat na liham na binabasa ng lahat ng mga tao. Oo, pansinin, sinabi niya, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nangagtuturo ng pagkalihis bilang aral. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nangagtuturo bilang aral ng pagkalihis. Aral ng tao, mga kredo ng tao, na itinuturong iyon ang salita ng Diyos, samantalang wala itong kinalaman sa salita ng Diyos. Masdan, bawat panahon ay nagbubunga ng gayong ani, bawat panahon ay gumawa ng gayon. At ang atin ay wala ring dahilan. Tayo'y mayroong gayon ding bagay at isang higit pa ngang dakilang panahon natin kaysa pinagsama-samang mga panahong lumipat. Sapagkat ito ang pagwawakas ng kasaysayan ng sanlibutan. Ito na ang pinakamalaking pagkalihis na naparito sa ibabaw ng lupa ay nasa ibabaw ng lupa ngayon. Ang pagkalihis sa ibang panahon ay humila sa kanila palayo mula sa tunay at buhay na Diyos tungo sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, sinabi ni Jesus sa Mateo 24:24 na magiging napakalapit nito hanggang sa pati na ang pinakahirang ay madaya kung maaari lang. Pag-usapan ang tungkol sa pagkalihis. Napakatuso nito. Si Satanas ay kahalubilo ng mga tao at sadyang isang teologo. Sadyang isang dalubhasa sa pag-aaral tungkol sa Diyos. May kakayanang makapagturo ng salitang iyon na halos ay walang mali. Sinabi ito ni Jesus. Datapwat bantayan mo lang siya. Mayroon at mayroon kung saan. Ang sabi, bueno, ngayon iyan ay hindi para dito. Ay, opo, para rin ito rito. Kita nyo, dahil sinabi ng Diyos na ito nga'y gayon. Masdan kung anong ginawa nito. Yaong mga pagkalihis ding iyon ang nagdala ng galit ng Diyos sa mga araw ni Noe. Nang isugo ng Diyos ang kanyang propeta at siya'y nangaral tulad sa naglalagablab na apoy. Nanawagan upang magsisi ang mga tao at ang pagkalihis ay nalunod. Pagkatapos ay ano ang ginawa ni Satanas? Sumunod kaagad sa likuran, sa katauhan ni Ham, at nagpasimulang magasik muli nito. Iya'y tamang-tama. Dumating si Moses, ang dakilang propeta, upang dalhin ang mga anak ng Israel palabas sa ilang. Anong nangyari? Si Moses, ang dakilang propeta ng Diyos, inihahatid sa kanila ang ganap na katotohanan, ang pinatunayang katotohanan. Nakatagpo niya ang Diyos, pinatunayan ng Diyos na nakatagpo niya siya. At kung paanong ang mga taong iyon noon, ang mga saserdoting iyon, at mayroon silang mga relihiyon, ang kanilang mga ritual, ang kanilang mga karapatan at lahat na, subalit si Moses ay tumindig bilang patunay ng pagpapaliwanag ng salita. Huwag kalilimutan iyan. Si Moses ang kapaliwanagan ng Diyos ng kanyang pangako. Sinabi niyang gagawin niya ito. Siya ang kapaliwanagan ng Diyos. Anong nangyari? Ang iglesia ay nagpasimulang lumabas ng Ehipto. Ilang araw pa lamang itong naglalakad at anong nangyari? Dumating si Satanas na taglay ang kanyang pagkalih. Sa katauhan, ang ikalawang Cain na si Balaam. At siya'y naghasik ng pagkalihis sa kalagitnaan nila. Alam nating iya'y tama. Yaong si Balaam, ang aral ni Balaam na lahat tayo'y magkakatulad. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay siya ring Diyos na pinaglilingkuran nyo. Kung pagiging fundamental ang pag-uusapan, tama siya. Dahil nag-alay siya ng isang haing inihain ng Diyos, 7 lalaking tupa, 7 guyang baka sa 7 altar, at nanalangin sa iisang Diyos, sadyang katulad ng ginawa ni Moses sa ilang, sadyang katulad, datapwat hindi sila magkatulad. Ipinaaninag sa atin kung ano ang magaganap. Naroon muli si Cain na naipamalas sa katauhan ni Balaam. At naroon ang Diyos na naipamalas sa katauhan ni Moses. Ipinaliliwanag ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng isang tao. Ipinakikilala ang kanyang sarili, ang kanyang pangako sa pamamagitan ng isang tao, at ang pagkalihis ay lumitaw. Kaya ito'y nagawa sa panahon ni Juda. Dumating siyang taglay ang kaniyang pagkalihis at alalahanin ang kasalanang ito na pinaniwalaan ng mga taong iyon na magkakatulad tayong lahat.
Iisang Diyos ang sinasamban natin. Dapat ay isang iglesia ang kinabibilangan natin. Dapat ay tayo pa rin ang dating mga tao. Ang kasalanang iyon ay hindi kailanman ipinatawad sa Israel. Sinabi ni Jesus mismo, lahat sila'y nangamatay. Sila'y nangapahamak, lahat maliban sa tatlo sa kanila. At sila'y yaong mga nanghawakan at nanampalataya sa pangak. Nang sabihin ng mga mahihinang loob, hindi natin masasakop ang lupain at ito'y kalabisan para sa atin at iba pa. Pinayapa nila Caleb at Joshua ang mga tao at nagsabi, higit ang kakayanan nating sakupin ito. Dahil ipinangako ito ng Diyos sa atin, hindi mahalaga sa akin kung anuman ang oposisyon. At nakapangangaral pa rin tayo ng makadiyos na pagpapagaling at ng bautismo ng Espiritu Santo. At taglayin pa rin ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpapahiwalay sa atin mula sa mga bagay ng salibutan. Sinabi talaga ng Diyos, ang panahong apostoliko ay hindi kailanman lumipas at hindi ito lilipas. Ito'y nagpapatuloy. Kaya't makikita natin ang siya ring matandang tagapaghasik ng pagkalihis. At tandaan na ang kasalanang iyon ay hindi kailanman napatawad. Ngayon kapatid, kung hindi ito napatawad noon, paano kaya ngayon? Kung kailan ang tunay na binhi ng lahat ng mga panahon ay nagkakasama-sama na. Pansinin ang malaking bagay na ito na ginawa ni Balaam. Ito'y nagpatuloy ng nagpatuloy at sa wakas ay humantong sa pagdating ni Judas Iscariote at ni Jesus. Ano ito? Si Judas at si Jesus ay kapigura ni Cain at Abel. Dahil gaya ng si Judas ay relihiyoso, si Cain din naman ay relihiyoso. Nagtayo ng altar si Cain, gumawa siya ng hain, sumamba siya sa Diyos. Naging napakataimtim niya tulad din naman nung isa. Ngunit alam mo, wala siyang kapahayagan kung ano ang salita. Inakala niyang kumain si Adan at si Eva ng mansanas o ng kung anong pruta. At si Cain, si Abel sa pamamagitan ng kapahayagan ay nabatid niyang mali iyon. Ang dugo ang siya nagpalabas sa kanila at nag-alay siya ng isang kordero at pinatutuhanan ng Diyos na tama ang kanyang alay. Na magkagayon ay nagselo siya at tinangkang patayin ang kanyang kapatid. At habang pinatay niya ang kanyang kapatid sa ibabaw ng sharing altar kung saan ay namatay ang kanyang hain, ang kordero ay namatay sa ibabaw ng altar. Gayon din namang ipinagkanulo ni Judas Iscariote si Jesus Kristo sa ibabaw ng altar ng Diyos. At pinaslang siya tulad ng pagkapaslang ni Cain kay Abel, sapagkat si Cain ay ang binhi ng pagkalihi. At gayon din si Balaam, ang upahang propeta, isang lalaking dapat sanay nakaalam ng mas mabuti. At binalaan siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan at maging ang mola ay nagsalita sa di kilalang wika. At tumuloy pa rin siya ng dati. Siya'y isinilang upang maging isang tagapaghasik ng pagkalihi. At kung inihula ni Jesus na ang panahong ito ay magwawakas sa pinakamalaking pagkalihis na naganap, ang panahon ng Iglesiyang Laodicea, maligamgam na nagpalabas sa kanya sa iglesia. Paano ba itong magiging iba pa kaysa sa pagkalihis na iyon? Tiyak iyon nga, ito'y nagwawakas sa panahong iyon. At ito'y sina Cain at Abel na muli sa Kalbaryo. Ngayon pansinin, tulad ng lagi, pagkaalis ni Jesus, pumanhik siya sa langit. Ang Espiritu Santo ay naisugong pabalik. Iyon ay ang binhi, ang tagapagbigay buhay sa salita, gaya ng naipangusap natin kagabi. Iyon ay ang siyang nagbibigay buhay sa salita. Ang pagbibigay buhay ay nangangahulugang binubuhay. Ang tanging binubuhay ng tunay na Espiritu Santo ay ang salita na ito nga. Hindi nito bibigyan ang isang kredo ng buhay. Hindi nito magagawa dahil wala itong kinalaman sa kredo. Ito ay ang buhay ng salita ng Diyos sapagkat ito ay Diyos. Kita niyo? At binibigyang buhay nito ang katawang iyon. Ngayon pansinin, tulad ng ginawa nila. Pagkatapos gaya ng sinabi ng Biblia, at si Juan ay nagwika sa kanyang mga anak at nagsabi, bumunting mga anak, inyo nang narinig ang tungkol sa darating na Antikristo na darating sa sanlibutan.
Ang sabi na ito ay nasa sanlibutan na at ito'y kumikilos sa mga anak ng pagsuway. Ngayon iyon ay mga 30 taon pagkatapos ng pagdating ng Espiritu Santo. Makikita natin kapag dumating ang Espiritu Santo, ang tunay na binhi, ang tunay na tagapagbigay buhay sa binhi, kung magkagayoy, pumapasok na muli ang pagkalihis na iyo. At pansinin, nagpatuloy ito. Ito'y ang tunay na salita ay napatunayan na. Silang ang mga sinaunang propeta ay pinatunayan ng salita ng Diyos bilang ang katotohanan habang sila'y nangagsipagpatuloy. Kung ang sino man ang nakabasa na ng Konseho ng Nicea o bago pa sa Konseho ng Nicea, yaong 15 araw ng madugong politika, nang yaong lipon ng Romano roon ay nagnasang magpasok ng at gawing denominasyon ang iglesia, ang mga propeta ay nagsipasok, nababalabala ng balat ng mga tupa, kumakain ng mga damo, at nanindigan para sa salitang iyon. Ngunit ano ang ginawa nito? Kinailangan nitong maging tulad ni Cain. Kinailangan nitong maging tulad ni Abel. Ang isa'y kinailangang mamatay. Tiyak, ito nga'y nangyari. At ang salita'y nawala ng impluwensya nito sa mga tao. At ibinoto nilang lahat palabas ang tunay na salita at pinapasok ang mga dogma ng pagkalihis ng sinaunang iglesyang Katoliko. Nagdagdag sila ng papa, nagdagdag sila ng obispo, nagdagdag sila ng ganito, ganoon, ng iba pa. Inalis nila ang talagang tunay na kahulugan ni Pedro at ni Maria at lahat ng iba pa nito at nagsigawa ng mga Diyos-Diyosan. At gumawa ng ano pa kundi isang pagganong seremonya mula sa naturingang reliyong Kristiyano. Ano ba ito? Binhi ng pagkalihis at nagtatag sa unang pagkakataon sa lupa ng isang iglesia. Ano ito? Ang binhing iyon ng pagkalihis na nagpasimulang magasik, nagdaragdag ng kung ano nagbabawas. Sino ba ang nakarinig sa Biblia ng hindi pagkain ng karne pag Biyernes? Sino ba ang nakarinig sa Biblia ng anumang pagwiwisik sa halip ng pagbabautismo paglulubog? Sino ba ang nakarinig ng mga bagay na iyon ng isang abagi noong Maria o kung ano? Sino rin ba ang nakarinig ng ilan sa mga bulok na walang kapararakang mga protestanteng ito? Hindi maaaring tawagin ng palayok na mauling ang takuri. Tama! Basta't ang may sala ng pinakamaliit ay may sala ng kabuuan. Sino ba ang nakarinig na ang Diyos ay nakikitungo sa isang organisasyon? Ipakita niyo sa akin minsan man lang na may isang nagtatag ng organisasyon na nanatiling buhay. Kaagad silang nangamatay at hindi na nakabangon pang muli. Panahon na upang may maganap. Panahon na upang kumilos ang Diyos. Pinatay nito ang impluwensya sa mga tao. Ganito rin ang ginawa ngayon. Pinapatay nila ang impluwensya. Sabi, ang lipon ng mga holy roller na iyan, wala yan. At bakit? Ito'y pagkalihis. Harapin ng mukha sa mukha ang salita at tingnan nyo kung ano ito. Tingnan nyo kung ipinaliliwanag ba ng Diyos ang kanyang sariling salita. Magagawa ng Diyos na magpalitaw ng mga anak kay Abraham sa pamamagitan ng mga batong ito? Amen. Ang salita ay lubusang pinatunayan nilang mga sinaunang Kristiyano. Kung paano iniligtas sila ng Diyos sa lahat ng bagay at sa mga karamdaman at nagkaroon sila ng mga propeta at sila'y nagsipagsalita sa iba't ibang wika na nagpaliwanag at nagbigay ng mga mensahe na patunayang siyang ganap na katotohanan sa bawat pagkakataon. Datapot sa harap ng lahat ng mga pinatunayang salitang iyon, inihalal itong papalabas ng mga tao at naghalal ng isang denominasyon. Iyan ang ina ng lahat ng mga organisasyon. Kapwa sila gumulang na ng gusto ngayon, nagsimula silang muling magbinhi. Namatay ito, datapot muli itong namukadkad sa panahon ni Luther. Tulad ng nalaman natin mula sa naunang mensahe rito kaninang umaga sa almusal. Namukadkad ito sa araw ni Luther. Ngayon, ano ang ginawa nila? Pagkamatay ng dakilang lalaking iyon, ay nagtatag sila ng organisasyon. Ito'y namukadkad at muli sa mga araw ni John Wesley, nang ang mga Anglikanong iyon taglay ang lahat ng kanilang mga walang hanggang katiyakan. At lahat na ay gumapos dito hanggang sa humantong sila sa halos ay universalismo na. At anong nangyari? Nagpalitaw ang Diyos ng isang lalaking nagngangalang John Wesley at kinitil niya ang kabuuan nito. At pagkamatay niya, siya at si Asbury at ang iba pa, anong nangyari? Nagtatag sila ng organisasyon at ngayon kayo ay nagkaroon ng lahat ng klase ng mga Metodista. Pagkatapos ay isa-isang nagsidating ang iba pa, sina Alexander Campbell, John Smith at kung ano pa. Sa wakas biglang kumawala ang mga Pentecostal, lumabas mula sa lahat ng ito.
Anong nangyari pagkatapos? Naging maganda ang takbo nila. Ano ang pumigil sa inyo? Nagsibalik kayo sa mismong putikang inahunan nyo. Bumalik sa dating karumihan. Bumalik sa pagkalihis at upang makapagtatag ng mga organisasyon, kinailangan ninyong makiayon sa salita. At sa tuwing magsusugo ang Diyos ng isang bagong bagay, hindi ninyo ito matanggap. Tama yan, pagkalihis na naman. At pansinin gaya ng sinabi ko, noong isang araw, yaong unang munting talubak na umusbong mula sa ugat na ito ay pumapanhik sa mga dahon at pataas sa buhok ng trigo. At pagkatapos ay pabalik muli sa tangkay at papalabas na. Ang munting talubak ng trigong iyon ay halos kahawig mismo ng trigo. At ang akala natin ay iyon na nga, subalit kapag ito'y binuksan mo, wala nang butil doon kahit katiting. Ito'y taga-alalay lamang upang tumubo ang butil. At ito'y namamatay din at ang buhay ay kagyat na lumalabas mula rito at nagtutungo sa loob ng butil. Pansinin, kaya tinatawag nila ang mga iglesia na gasik. Makikita natin ngayon na ang ating mga tinaguriang iglesia maging sa ating mga Pentecostal. Tayo'y lumabas, hindi tayo masiyahan. Kinailangan nating gumawa ng sarili nating mga grupo. Lahat ay nagsisilitaw. Kinakailangan nating taglayin ito. Kinakailangan nating taglayin ito. Kinakailangan nating magkaroon ng isa pang grupo. At itong lalaki lumitaw. Ang sabi, siya'y darating na sakay ng isang puting ulap. Ang sabi naman ng isa, siya'y darating na sakay ng isang puting kabayo. Kung ganon, bubuo tayo ng dalawang grupo. Nakikita nyo, ano ito? Paghahasik ng pagkalihis. Kapag dumating siya, maging anuman iyon, ipaliliwanag niya ang kanyang sariling salita kapag siya ay dumating. Tayo'y maghintay hanggang sa sandaling iyon. Unawain ang pinag-uusapan tungkol dyan, ni hindi ninyo nakukuha ang mensahe ng panahon. Laging itinuturo sa kung ano ang gagawin ng Diyos o kung ano ang nagawa niya at winawalang bahala kung ano ang ginagawa niya. Yan ang dahilan kung paano nagkakaroon tayo ng mga pagkalihis dito. Ngayon, mapapansin natin, sa panahong ito, ang ating mga iglesia, lahat ng ating mga iglesia ay nagasik sa mga hangin at ngayon, inaani ang ipo-ipo. Wala na tayong mga pulong panalangin. Wala na tayong mga gawain na dati-rati mayroon tayo. Anong nangyayari? Ibinaba na natin ang mga pamantayan natin sa lahat ng bagay. Tingnan nyo, maging ang ating mga iglesyang Pentecostal, punong-puno sa mga dumadalong mga babaeng may ikli ang buhok, dati-rati hindi pinapayagan yan. Pinturanong mga mukha, nakakyotik sa mga kuko, lahat ng uri ng mga bagay. Magsasama na isang lalaki rito na parang rikis at kung ano pa, 3 o 4 na beses ng nag-asawa at mga diakono o anong pagkalihis. Ito'y karumihan. Paano nila nagagawa ito? Hindi ito papayagan ng Diyos sa kanyang iglesia. Kailangan nilang magtungo sa isang organisasyon para magawa nila ito. Takot ang iba na magsalita ng kung ano tungkol dito dahil masisipa silang palabas mula sa organisasyon. Diyos, bigyan mo kami ng lalaking hindi konektado sa anumang bagay maliban sa Diyos at sa kanyang salita na magsasabi ng katotohanan tungkol dito. Iyan talaga ang kailangan natin. Anong nagawa natin? Nagasik ng pagkalihis. Nagasik tayo sa mga hangin at ngayon ay inaani na natin ang ipo-ipo. Pansinin na tinitipon na sila ngayon para sa pagsunog. Napansin niyo ba ang sabi ni Jesus? Una, tipunin muna ninyo sila. Pagbigkisin sila at saka pagsamasamahin ang lahat ng mga bigkis sa isang salansan at susunugin ko ang mga ito. May isang munting bigkis na tinatawag na Metodista, Baptist, Presbyterian, Lutheran. Lahat sila ay natitipon na sa pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Ano ito? Tipunin muna sila. Hallelujah! Napansin niyo ba? Tinitipon muna niya ang mga panlilang damo. Inilalayo sila sa trigo. Ibinubukod sila. Tipunin ang mga ito at sunugin ang mga ito. Lahat sila ay susunugin sa pamamagitan ng mga kahatulan ng Diyos dahil sa paghahasik ng pagkalihis sa mga tao. Mga bagay na kanilang may anyo ng kabanalan at itinatanggi ang kapangyarihan nito. Itinatanggi ang salita para lang makapagdaos ng ilang makarilihiyong ritual ng kung anong dogma na itinuro ng kung sino sinisikap na isingit sa salita ng Diyos. Hindi ito gagana. Ito'y isang pagkalihis. Sumisigaw ako ngayon tulad nung araw ng ang dakilang propetang sinauna si Amos. Nang bumaba siya sa lungsod na iyon na nagsabi, hindi ako propeta, ni anak man ng isang propeta. Ngunit kapag ang leyon ay umungol, sino ang hindi matatakot?
Ang sabi niya, kapag ang Diyos ay nangusap, anong magagawa nino man maliban na manghula? Inihula niya ang kahatulan sa lahing iyon. Ang sabi, ang Diyos na inaangkin ninyong pinaglilingkuran ang siyang wawasak sa inyo. Ilagay niyo ito, nasa tape ito, at tandaan niyo, ang mismong Diyos na ang mga taong ito ngayon na nagtitipon ng lahat ng dakilang aning ito ng pandaigdig na konseho ng mga iglesia. At kakailanganin ninyong pumasok dito, hindi kayo maaaring manatiling nasa labas nito. Kayo ay isa-isang lalabas dito. Kung hindi, ay papasok kayo rito. Walang tutungo sa kalagitnaan. Iyon na ang magiging tatak ng halimaw. Walang taong makabibili o makabibenta maliban sa kanya na may tatak o nagtataglay ng pagkalihis. Ngayon, manatili kayo sa labas nito. Lumabas kayo rito. Takasan ninyo ito. Lumayo kayo rito. Ang Diyos na sinasabi nilang pinaglilingkuran nila ang wawasak sa kanila. Ang dakilang Diyos ng pag-ibig na hindi, ang sabi, aba, pinanalangin ni Jesus na dapat tayong lahat ay maging isa. Pagkatapos ay sinabi rin niya, paano kayong lalakad ng magkasama? Lalakad ng dalawa ng magkasama malibang sila'y magkasundo. Ang sabi niya ay isa, tulad ng siya at ang Ama ay iisa. At ang Ama ay ang salita at siya ang salitang naipamalas. Siya ay kaisa ng Ama. Dahil siya ang pagpapamalas ng ipinangakong salita ng Diyos. At ganito rin ngayon o alin pa mang panahon. Opo, Ginoo, ang Diyos ay isa. Nais niyang tayo'y maging isa. Paanong magkakaisa ito? Ang isang ito'y itinatanggi ang birhing kapanganakan. At ito namang isa'y hindi itinatanggi ang maka-Diyos na pagpapagaling. At ito, iyon, lahat sila ay nasa gayong kaguluhan. Ang ilan sa kanila ay hindi nga naniniwala sa Diyos. Naniniwalang siya ang anak ng Diyos. Naniniwalang siya ay anak ni Jose, tinawag na anak ng Diyos. Tamang-tama, ang kakambal ng mga Lutheran, Swingers, naniniwala riyan na siya'y hindi mapasusubaliang isang mabuting tao lamang. Ang sabi ng Kristiyanong agham ay isa siyang propeta, isang karaniwang tao lamang. Hindi raw siya Diyos. Aba kung hindi siya Diyos, siya ang pinakadakilang mandarayang lumitaw sa mundo. Siya ay Diyos o siya ay hindi kahit anuman. Siya ay Diyos, siya ang kadyosan, siya mismo na nagkatawang tao sa ating kalagitnaan, sa katauhan ng anak ng Diyos. Tiyak ito. Gayon nga siya. Ngayon ay nakikita nating pumasok na ang pagkalihis. Alam nating ito'y naririto na. Walang makatatanggi rito. Ay nako, pansinin nyo lang, wawasakin niya ang grupong iyon na nag-aangking naglilingkod sa Diyos. Pagmasdan nyo ito, itinanim ng Diyos ang kanyang binhi. Ako'y magtatapos na dahil oras na upang pasimulan ang hanay ng panalangin. Itinanim ng Diyos ang kanyang binhi at ang kanyang binhi ay si Kristo. Mangangaral ako tungkol dyan sa susunod na mga gabi kung saan minabuti ng Diyos na ilagay ang kanyang pangalan. Kung luluubin ng Panginoon, marahil isa sa mga agahan kung kailan mas mahaba ng kaunti ang panahon ko. Tignan, siya lang ang tanging daan ng pagtakas. Siya lang ang tanging tunay na kamahalan. Siya lang ang tunay na Diyos. Wala nang iba maliban sa Kanya. Ako ay Diyos at nag-iisang Diyos ang sabi niya. Sinabi ni Jesus, ito ang kautusan. Dinggin mo, O Israel, ako ang Panginoon mong Diyos, iisang Diyos lang. Ako siya? Bakit naghahanap ka pa ng iba? May isa bang darating? Ako'y pumaparito sa pangalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinatanggap. Ngunit may isang darating sa kanyang sariling pangalan at siya ay inyong tatanggapin at ganun nga ang ginawa nila sa Nicea. Kristiyano ka ba? Baptist ako. Kristiyano ka ba? Pentecostal ako. Kristiyano ka ba? Metodista ako. Ibang pangalan. Datapot pagdating sa pangalan ni Jesus Kristo. Lumalakad silang papalayo mula rito hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Ayaw nila itong pakialaman. Dahil siya ang salita at ipinakikilala ng salita ang kanyang sarili. Pansinin ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Siya ang rosas ng Sharon. Sinabi ng Biblia na siya nga. Bawat titulo sa Biblia ng Diyos ay pag-aari ni Jesus Kristo. Siya ang Alpha, Omega, ang simula at ang wakas. Siyang noon, siya ngayon, at siyang darating ang ugat at anak ni David. Kapwa ugat at anak ni David. Ang tala sa umaga, ang rosas ng Sharon, ang lerihiyo ng lamba, ang Alpha, Omega,
Ama, Anak, Espiritu Santo, lahat ay nakay Jesus Kristo. Siya ang kapuspusan ng pagpapamalas ni Jehovah'ng Diyos na nahayag sa laman upang manahang kasama natin. Iyan talaga kung ano siya. Siya ang rosas ng Sharon. Anong ginawa nila sa rosas ng Sharon? Piniga nila ito, niligis ito upang makuha ang pabango mula rito. Ang isang magandang rosas ay kailangang pigain upang makuha ang pabango mula sa rosas. At napakagandang buhay niyaon. Kailanmay wala pang isang buhay tulad nito. Datapwat kinailangang pigain ito doon sa Kalbaryo. Kita nyo, kinuha nila ang pagpapahid ng rosas ng Sharon at inilagay ito kay Aaron. Kinailangan niyang mapahiran ito para makaharap sa Panginoon sa dakong banal. Sa loob ng banal na tabing, kinailangan niyang mapahiran ng rosas ng Sharon para makapasok upang wisikan ang luklukan ng awa taon-taon. At ang pampahid na iyon ay kailangang nasa kanya, isang mabangong samyo sa Panginoon. Dala ang dugo ng kordero sa kanyang harapan, matapos din naman siyang mawisikan ng kordero. May nakasabit na mga bunga ng granada at mga kampanilya sa palibot ng kanyang mga kasuotan. Kinailangan niyang lumakad sa isang tiyak na paraan na nagpapatunog ng banal, banal, banal sa Panginoon. Pansinin, siya, yaong rosas ng Sharon. Yaong mabangong samyo ang pagkapahid na nasa kanyang bayan. Hindi ka maaaring humarap sa kanya na may dalang kung anong kredo, kung anumang iba pang bagay, kundi napahiran ni yaong rosas ng Sharon ang salita. Siya rin ay ang liriyo sa lambak. Ngayon, paano ka ba nakakakuha ng opyo? Makakukuha ka ng opyo kung kukuha ka ng liriyo at pipigay nito, makukuha mo ang opyo. Ginagamit ito ng mga doktor sa kanilang mga laboratorio. Kumuha ka ng isang lalaking nerbyoso at nawawala ng pag-asa, o kaya isang babae na ang pakiramdam ay mababaliw siya. Siya ay palakad-lakad sa sahig at tumitili, siya ay nag-i-isterika. Isang doktor ang kukuha ng kaunti mula sa kanyang liriyong opyo at ituturok ito sa kanyang bisig o sa kanyang ugat sa kung saang dako o sa kanyang at sila'y magsisitahimik. Nalunasan ito ng panandalian. Ngunit sa sandaling ang opyong iyon ay mawala ng bisa, heto na naman sila, mas malala pa kaysa dati. Datapwat sasabihin ko sa inyo mga kaibigan, iyan ay isang tipo lamang ng tunay na opyong galing sa lireyo ng lambak na alam ko. Siya ang liriyo ng lambak. Siya ay piniga sa Kalbaryo, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa kanyang mga latay, tayo'y pinagaling na. Doon sa pagpigang iyon ng mga bulaklak, siya ay isang bulaklak. Siya ang pinakadakilang bulaklak na tumubo. Ang liriyong ito ng lambak at itong dakilang rosas ng Sharon. Ngayon, nakabayubay siya sa gabing ito, nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Ako'y naniniwala, siya ay noong panahong iyon o sa lalong maliwanag upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan at upang muling maghatid ng kagalingan sa sanlibutan. At sinabi ng Biblia na siya'y tulad pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaibigan, nang sabi ng Diyos kay Moses sa ilang na isang pagtitipo sa kanya, na itaas ang isang tansong ahas, at ang tanso ay kumakatawan sa kasalanang nahatulan na. Ang ahas ay kumakatawan ang tansong ahas ay kumakatawan sa kasalanang nahatulan na. Dahil sa ang tanso ay makadiyos na paghukom. Tulad nangyari sa tansong altar kung saan inilapag ang mga hain. At si Elias rin ay tumingala at siya ay nagsabi na tila tansuraw ang mga kalangitan. Makadiyos na kahatulan sa isang bayang di sumasampalataya na lumayo mula sa Diyos at nanumbalik sa dating kasamaan. Ang tanso ay kumakatawan sa kahatulan, makadiyos na kahatulan. At ang ahas ay kumakatawan sa kasalanang nahatulan na. At si Jesus ay ang ahas na iyon na ginawang kasalanan para sa atin. At inako ang mga kahatulan ng Diyos sa kanyang sarili. Siya ay sinugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan sa kanya at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. O punong-puno ang kabinet ng Diyos ng opyo ngayong gabi para sa iyo. Kaibigang Kristiyano, ikaw ay may sakit at nagdurusa. O ika'y napapagal, sadyang napakahirap nito para sa iyo. Hindi mo na ito kaya pang tiisin. Ika'y mababaliw sa makabagong araw na ito
na pinamumuhayan natin. Narinig nyo ba ngayong gabi sa Lifeline na ang sabi nila na sinasabi ng Rusya na sa 55 na kanilang walang pasubaling mapapamamahalaan ng lubos ang buong mundo? Bago pa iyan mangyari, ay maggaganap muna ang pag-agaw. Kaya gaano na ito kalapit, kaibigan? Ito'y tumbak, ito'y naririto't nalalapit na. Bakit hindi mo siya hanapin ngayong gabi ng buong puso mo? Siya ang liriyo ng lambak, at siya'y tulad pa rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Naririto siya ngayong gabi upang itaas ang kanyang sarili sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Gaya ng pagtaas ni Moses sa simbolo ng kasalanan, na nahatulan na, at hindi lamang kasalanan, kundi pati karamdaman. Alalahanin, sinabi ni Jesus kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas, ay kailangan ding maitaas ang anak ng tao. Para ano't itinaas ito ni Moses? Para sa kasalanan, di pananampalataya, at para sa karamdaman. Si Jesus ay itinaas din para sa kasalanan, karamdaman, at di pananampalataya. Ganoon din siya. Ngayon sa gabi ito, sa mga araw nang nasa atin ang malaking pagkalihis na ito, ipinangako ni Jesus Kristo sa Lucas na sa mga araw nang bago ang pagdating ng Panginoon, ay matutulad ito sa mga kaarawan ng Sodoma. At kung kailan ipahahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili, gaya ng paghahayag ng anak ng tao ng kanyang sarili kay Abraham noon, si Elohim, ang Diyos nagkatawang tao sa kalagitnaan ng mga tao. At nanahan doon kasama ni Abraham at ipinakita sa kanya, sinabi sa kanya kung ano ang iniisip ni Sarah na nakaupo sa likuran niya sa loob ng tolda, na kailanman ay hindi pa niya nakikita. Sinabi sa kanya kung ano ang kanyang at tinawag ang kanyang pangalang Sarah. Abraham, hindi ang kaniyang pangalang Abram na dati niyang pangalan, kundi Abraham. Hindi Sarai, S-A-R-A-I, kundi S-A-R-A-X. Nasaan ang iyong asawa, si Sarah? Ang sabi, siya'y nasa loob ng kubol sa iyong likuran. Ang sabi, dadalawin kita ayon sa panahon ng buhay. At siya'y natawa. Ang sabi niya, bakit siya tumawa? Ngayon sinabi ni Jesus, bago matipon at masunog ang malaking pagkalis na ito, ay ipahahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili sa paraang ginawa niya noon. At iyay ano ito? Ito'y isang pagtataas na muli sa harapan niyo na si Jesus Kristo ay katulad pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinasampalatayan niyo ba ito? Yumuko tayo kung gayon para sa panalangin. Minamahal na Diyos, mahal ka namin. Ang iyong salita ay totoong pagkain sa amin, Panginoon. Sadyang mahal namin ito. Ito ang ibinamumuhay namin, Panginoon. Ang aming mga kakayahan ay mistulang hindi kailanman naging sapat. Sadyang ibig naming dumulog sa iyong hapag, sa palibot ng iyong salita at masiyahan sa mga pagpapala. Panginoon, kapag kami nagkakasama-samang tulad nito, mga kapatid na lalaki't babae, na binili ng dugo ng anak ng Diyos, na siyang mga nabili ng iyong dugo, at kami naparito ngayong gabi, Panginoon, inilaan namin ang mga gabing ito para sa pananalangin sa may sakit. At ayon sa mga kasulatan, sinabi mong sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami nagsigaling. Hindi na kung gayon, kailangan pang manalangin. Ikukumpisan na lamang namin ang aming mga kasalanan. Dahil sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami nagsigaling, pang nagdaan. O anong araw ng kaligtasan? Anong pangako ni Emmanuel na ito'y tiyak na katotohanan? Sinabi mo, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyo akong makikita sapagkat ako'y ang panghalip panao ng ako. Ako'y makakasama ninyo, maging nasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At sa katapusan ng panahon, ang dakilang kaganapang ito, sinabi mo, bago ito maganap, ito'y magiging tulad ng bago umulan ng apoy sa Sodoma at sunugin ang daigdig ng mga hintil, na may darating muling isang kapahayagan ng anak ng tao gaya ng naganap sa Sodoma. Ama, naway huwag itong lumampas sa mga tao at dumadalangin ako, Panginoon.
Bilang isang magaspang na maliit na nilalang, kung may nasabi akong mali, patawarin mo ako sa aking pagsisikap na sumulong. Mahal ko sila, Panginoon. Ako'y nananalangin na hindi nila ito malampasan. Itulot mong ito'y maging isa sa mga dakilang gabi, Panginoon. Naway bawat may sakit, may karamdaman, bulag, anuman ang narito ngayon, Panginoon, ay gumaling ngayong gabi. Naway maligtas ang bawat makasalanan. Agad sa kanilang mga puso ngayon kung sila'y isang hindi mananampalataya at naway tanggapin nila si Kristo sa sandaling ito. Itulot mo ito, Ama. Lahat ng ito'y nasa iyong mga kamay. Ipinagtitiwala namin ang aming mga sarili sa iyo upang makita ka naming napaparito sa aming kalagitnaan. At sinabi mo sa San Juan 14:12, siya na sumampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin niya rin. Alam namin na ipinakikilala mo ang iyong sarili sa mga tao, sapagkat ikaw ang propetang iyon na sinabi ni Moses na lilitaw. Hindi sila nagkaroon ng mga propeta sa loob ng daan-daang taon. Ang pagkalihis ay kabi-kabila. Subalit ang salita ng Diyos ay kailangang matupad. Kaya't ang salita ay naging laman at gayon din naman ang pagkalihis. At Ama, nakikita na naman namin ito ngayon, ang pagkalihis na nagiging isang dakilang malaking bigkis. At nakikita namin ang salita na pumaparito sa gayon ding paraan. Pagpalain mo kami ngayong gabi, Ama, ipinagtitiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, sa iyong salita. Ano man ang kailangan gawin mo sa amin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Maging totoong magalang. Hindi natin alam kung ano ang sinalita niya, marahil ay may nais siyang sabihin sa atin, kaya't sumandaling maging totoong magalang. Behold, the hand of the Lord is here to save thee. Behold, the hand of the Lord is here to redeem thee, and to write thy name upon the Lamb's book of life. Believe ye the word of God, and obey it, and thou shalt have the peace of God upon thy soul, saith the Lord. Amen. Amen. Nabasa niyo ba? Did you ever read? Kasulatan kung saan pumaparating ang kaaway at lahat sila'y nagkatipong magkakasama at sila'y napakalakas ng puwersa ng kaaway at ang Espiritu ng Diyos ay napasa isang lalaki at sinabi sa kanya at nanghula siya at sinabi kung saan siya dapat magpunta at mag-abang at dinurog nila ang kanilang kaaway. Hayot, parating na naman ito, iyan ang dako kung saan dapat wasakin ang kaaway mo. Kita nyo, kunin mo ang kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ay si Kristo, siyempre ang salita. Kaya't baunin nyo iyan sa inyong mga puso ngayong gabi habang tinatawagan natin ang hanay ng panalangin. Sa paniwala ko'y namigay uli si Billy ng mga prayer card sa araw na ito. Mga B. Kunin natin ang B, 85. Kagabi, 15 ang tinawag natin kagabi. Karaniwang sinisikap nating makakuha ng 15 sa isang gabi. At hawakan ninyo ang inyong mga card, kukunin na namin ang mga yan ngayon. Subukan natin ang mga 15, 85, B, tulad ng Branham. Alam nyo na, B, 85 hanggang sa 100. At tayo'y tingnan natin, sino ang may B? 85, itaas ang inyong kamay. Tiyak mo bang? O sa likod? Tama. Pumanhik ang 85 rito. Ngayon ang anak ko, may mga baguhan marahil dito na hindi nakakaalam kung paano ito isinasagawa. Ang anak kong lalaki ang pumaparito o kung sino man. Kung hindi siya makararating, si kapatid na Borders o di kaya mayroong iba, may isang paririto at kukunin mga card na ito, mga 100 nito. At tatayo siya sa harap ng mga tao at sama-samang paghaluin ito. Kaya bibigyan ka niya ng card, hindi niya masasabi sa iyo kung makapapanik ka rito sa plataforma. Hindi niya alam iyon. At kahit ako'y hindi ko rin alam pagdating ko sa gabi, basta't bubunot lang ako ng mga 10 o 15 sa kung saan lang sa mga card. Wala iyang kinalaman sa inyong kagalingan. Maaari kayong maupo lang dyan. Tingnan nyo kagabi. Ilan ba sa inyo ang narito kagabi? Tingnan nga natin ang mga kamay nyo. Ano pat ang mga tao'y kagyat na lamang na nangagsigaling sa kabuuan ng pagtitipon. Ngayon, iyan ay 85, 86, 87, 88, 89, siyam na po. Palapitin na natin kaagad sila ngayon. B, 85, 86, 87, 88, 89, siyam na po. Iyan ay naging isa, sigurado kailangan natin at kung may isang heto pang isa. O, iyan ang makapagpapasapat. Siyam na po hanggang sa 100 ngayon.
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Kung hindi kayo makakilos, kung kayo'y nakikita kong mayroon ditong 2, 3 wheelchair ngayon, tila 4 pa sa paniwala ko, nakikita ko. Kung may prayer card ka, iyon ay kung natawag na ang numero mo at hindi ka makakilos, itaas mo lang yung kamay. Itutulak namin iyan patungo rito. At kung wala kang prayer card, maupo ka lang dyan at manalangin at sabihin, Panginoong Hesus, itulot mong ako naman ngayong gabi. Ilan ba rito ang walang prayer card? Itaas nyo ang inyong kamay. Ay, nako. O sige, ngayon, ganito na lang ang sabihin natin. Ako'y umaasa na hindi ito magmumukhang walang pagpapahalaga sa mga sagradong bagay. Datapwat minsay mayroong isang munting babaeng walang prayer card. Sasabihin natin, sumiksik siya sa karamihan. Ang sabi niya, ngayon ay makinig ng maigi. Kung mahihipo kong damit ng lalaki iyan, ako'y gagaling. Ilan sa inyo ang nakaalam ng kwento? Mabuti. At ano ang ginawa niya? Hinipo niya siya at pumaroon siya at naupo. At pumihit si Jesus sa kanyang likuran. Alam niya kung nasaan siya. Tama ba yon? Alam niya kung ano ang diferensya niya. Tama ba yon? Alam niya kung ano ang diferensya niya, kaya't sinabi niya sa kanya kung ano ang kanyang diferensya. At naramdaman niya sa kanyang katawan na tumigil na ang pag-agas ng dugo. Tama ba yon? Anong dahilan? Nahipo niya siya. Ngayon, ilan bang Kristiyanong naririto ngayong gabi ang nakaalam ayon sa Hebreo, ang aklat ng mga Hebreo, na si Jesus ngayon mismo ay isang punong saserdote. Ang punong saserdote na mahihipo ng pakiramdam ng ating kahinaan. Siya nga ba? Kung gayon, kung siya pa rin ang dating punong saserdote, sa gayon pa rin katungkulan, punong saserdote, paano kaya siyang kikilos kung gayon? Kikilos siyang katulad ng ikinilos niya noon. Naniniwala ka ba roon? Siya'y kikilos katulad ng ikinilos niya noon. Kung mapaniniwalaan mo iyan. O sige, ilan sa inyong sumasampalataya rin? Itaas ang kamay, sabihin, totoong sinasampalatayanan ko ito. O sige, bago nila buuin ang hanay ng panalangin, magkaroon muna tayo ng hanay ng panalangin doon sa gawing iyon. Alam kong naririto siya. Ako'y nakadarama ng kanyang presensya at alam kong naririto siya. Ali kayo, handa na ba ang hanay ng panalangin? Tatawag sana ko riyan. Kayo lamang ay manalangin. Tumingin lang kayo rito at manalangin. Sampalatayanan niyo lang siya. Isang munting babae ang nakaupo rito at nakatingin sa akin katabi ng isang babaeng nakasalamin. Hindi nyo ba nakikita yaong nasa ulo na ng babaeng iyon? Tumingin kayo rito. Kita nyo, siya may sakit sa puso. Sumasampalataya ka bang pagagaling ka ng Diyos? Kung gayon, itaas mo ang iyong kamay. Iyan ang diferensya mo. Tama yan. Ngayon, kung iyan ang diferensya mo, itaas mo ang iyong kamay para makita ng mga tao. Itaas mo ang iyong kamay ng pagganon. Ngayon, wala na iyan sa iyo ngayon. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Siya'y tulad pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. O mayroong isang pagkalihis. Ngunit si Jesus Kristo ay tulad pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Ito ba'y ngayon manatili lamang na nananalangin? Kita nyo, hindi nyo na kailangan pumanik pa rito upang malaman ninyo. Ngayon, ito'y isang babae. Sa abot ng nalalaman ko, hindi ko pa siya nakita kailanman sa tanang buhay ko. Siya'y isa lamang babaeng nakatayo rito. At may hawak na prayer card at hindi mo alam kung matatawag ka o hindi. May nag-abot lang sa iyo ng prayer card at ikaw, ang numero mo ay natawag, kaya pumarito ka lamang sa itaas. Tama ba yan? At wala akong paraan upang malaman ko kung ano ka, kung sino ka, kung taga saan ka, kung ano ang nais mo, wala akong alam dito. Ako'y tao lang, ikaw ang babaeng iyon. Iya'y tama, ang tagpong ito ay naparito ng minsan sa Biblia, sa San Juan, sa ika-4 na kabanata. Ngayon sasabihin mo, anong ginawa mo kapatid na Branham kanina? Ilang sandali pa lang ang nakalipas, humatak ako sa munting engranaheng iyon. Kita nyo? Hindi ko alam, kita nyo. Siya ang kailang gumawa nito. Hindi ko alam. Papaano ang babaeng iyon sa gawing iyon? Hindi ko pa kailanman nakita ang babaeng iyan sa aking buhay. Siya isang ganap na estranghero sa akin. Sa paniwala ko'y ito'y isang babae. Sino yaong taong pinagaling ngayon pa lang dyan sa mga tagapakinig? Itaas, oo, tayo'y mga estranghero ba sa isa't isa? Kung iya'y tama, ikaw ay mo ang iyong kamay ng pagganito. Kita nyo, hindi ko pa nakita ang babaeng iyan kailanman, datapot siya'y nakaupo roon, sumasampalataya.
Ngayon, may kung ano siyang nahipo, hindi ba? Walang magagawang buti sa pagsalat sa akin. Ngunit ngayon, hindi nyo ba nakikita na ang Biblia talaga ang salita ng Diyos? Siya ay ang dati pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tayo'y nagiging mga tabernakulo ng Espiritu Santo na siyang si Kristo. Kita nyo, iyan ang tunay na binhi. At kung ang tunay na Espiritu Santo iyon ay napasa tunay na binhi ng salita, hindi lamang bahagi nito ang kukunin dahil ginagamit iyon ng dyablo. Kailangang kunin yung lahat. Kita nyo, bawat salita nito, pagkat hindi siya kalahating Diyos, siya ay buong Diyos. Kita nyo, at ganyan ang mangyayari. Ngayon narito ang isang babae, kailanman hindi ko pa siya nakita. Nakatagpo ni Jesus ang isang babaeng tulad nito. Minsan, marahil ay hindi katulad ng ganitong kalagayan. Hindi ko alam. At siya ay nakaupo sa isang balon. Siya ay nangailangan magtungo sa Samaria. At makikita natin ang Samaria ay nasa ibaba ng burul. At siya ay patungong Jericho pala. At siya ay lumibot pa sa Samaria. At napasalungsod ng Sikar. At siya ay naupo sa balon at isinugo ang kanyang mga alagad upang kumuha ng makakain. Ilang bang lahi ng tao mayroon sa mundo? 3, Ham, Shem at ang lahi ni Japet. Lahat tayo ay nagmula kay Noe at ang kalahatan ng mundo ay nalipol nung panahong iyon. 3 lang ang lahi ng mga tao, iyang Hudyo, ang Hintil at ang Samaritano, na mistisong Hudyo at Hintil. At iyan lang ang mga lahing nasa mundong ito. Kita nyo, 3 lang. Lahat ng bagay sa Diyos ay sakdal. Tulad ng 3 ito, na sinasabi ko ngayong gabi, 3 yugto ng pagkalihi, 3 yugto ng pagiging laman ng salita at iba pa. Kita nyo? Ngayon, at siya na nakipag-usap sa mga Hudyo, ay nagsabi kay Felipe, nang isama niya si Nathaniel, kung nasaan siya at sinabing nakita ko na siya nang siya'y nasa silong ng puno. Sinabi niya, isinama ni Andres si Pedro, ang sabi niya, ang pangalan mo'y Simon, at tatawagin kang Pedro mula ngayon, ang sabi, ikaw ay anak ni Jonas. Kita nyo, ngayon iyon ay pulos mga Hudyo. Datapwat narito siya ay paparoon sa isang hintil. Hindi isang hintil, kundi isang Samaritano. Ngayon ang oras ng hintil. Hindi niya kailanman ipinamalas ito kahit minsan sa mga hintil. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, hindi kailanman. Ngunit ipinangako niya sa Lucas 22 na gagawin niya ito bago ang kanyang pagparito. Datapwat naupo siya roon at narito't dumating ang isang mistisang Hudyo at hintil, isang babae. At sinabi niya sa kanya, babae, bigyan mo ako ng maiinom. At ang sabi niya, aba, hindi ka dapat humiling sa akin ng ganyan. Tayo'y may paghihiwalay dito. Ikaw ay isang Hudyo at ako'y isang Samaritana. Ang sabi niya, ngunit kung kilala mo lang kung sino ang kausap mo, ikaw ang hihingi sa akin ng maiinom. Ano ang ginagawa niya? Inaabot ang kanyang espiritu. At sa sandaling malaman niya kung ano ang suliranin niya, abay, sinabihan niya siyang kunin ang kanyang asawa. Sinabi niyang wala siyang asawa. Ang sabi niya, tama yan, dahil 5 na ang naging asawa mo. Ngayon, pagmasdan, nang makita ng mga Fariseyong ginagawa niya iyon. Tama, ang pagkalihis na iyon mismo'y kasama ng salita. Ano ang sinabi nila? Ang sabi nila, ang lalaking ito ay si Beelzebub, isang manghuhula. Kita nyo? At sinabi ni Jesus, sino mang magsalita ng ganyan tungkol sa Espiritu Santo, kapag ito'y naparito upang muli itong gawin, ay hindi mapapatawad kailanman. Ayun ang inyong pagkalihis. Kita nyo, datapwat sinabi niyang patatawarin niya sila noon, sapagkat hindi pa napaparito ang Espiritu Santo, ang hain, ang kordero ay hindi pa napapaslang. Subalit hindi gayon ang inisip ng babae. Sinabi ng babae, Ginoo, napapagtanto ko na ikaw ay isang propeta. Wala silang propeta sa loob ng daan-daang taon. Ang sabi, napapagtanto ko na ikaw ay isang propeta. Ngayon, alam namin ang Mesiyas na iyon na tinatawag na Kristo. Kapag siya'y naparito, ganyan ang kanyang gagawin. Bueno, kung ganyan ang ginawa niya noon, kung gayon, tulad pa rin siya kahapon, ngayon, ganoon niya ipinakilala ang kanyang sarili noon. Hindi ba ganito rin ngayon? Nararapat lang. Ngayon narito ang isang babae at ang isang lalaki muling nagkatagpo. Hindi siya ang babaeng iyon, hindi ako ang lalaking iyon. Subalit ang Espiritu Santo rin iyon ay naririto at nagbitiw ng pangako na ang mga gawang ginawa niya ay gagawin din natin sa mga araw ng anak ng tao ay maipahahayag. Ngayon, hindi kita kilala at alam mong totoo yan. Tayo lubos na estranghero sa isa't isa at ikaw ay nakatayo rito. May ilang marahil ay may suliranin ka, marahil ay wala, hindi ko alam. Ngunit kung ipahahayag sa akin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo kung ano ang iyong suliranin,
Maniniwala ka na bang ito'y ang anak ng Diyos at hindi isang tao? Ito'y isang sisidlan lamang, ang tabernakulong ito na ginagamit ng Diyos, sino mang pinili niya. Siya'y gumagawa niyon sa pamamagitan ng pinakadakilang biyaya at paghirang. Kaya, ngunit, sumasampalataya ka. Sasampalataya ka ba? Ilan sa tagapakinig ang sasampalataya rito? Narito't kapwa kami nakatayo rito sa harap ng mga ilaw na di pa kami nagkita kailanman sa buhay na ito. Wala akong alam kung sino ang babaeng ito, kung ano siya, kung taga saan siya, kung ano ang nais niya. Hindi ko pa siya nakita kailanman sa buhay ko. Tulad din naman nang hindi ko pa nakita ang babaeng naririyan. Ngunit kita nyo, ito ang sinisikap kong ipagawa sa inyo. Ilayo ang pagkalis na iyon sa inyo ngayon at sampalatayanan nyo ang salita kapag ang salita ay nagiging laman dito mismo sa ating kalagitnaan. Ang salita ay nabubuhay sa ating sariling laman. Iyan ang nagpapakita ng presensya ng Diyos. Ngayon naway itulot niya ito sa kanya. Siya'y nagnanasa ng isang mahalagang bagay. Wala siyang anak. Nais niyang magkaanak. Siya'y mga 40 taong gulang. Iyan ay tiyak na hindi imposible. Nakaupo sila riyan ngayon, mga babaeng dating baog sa buong buhay nila. At naparito sa platapormang tulad nito at pinagkalooban sila ng Panginoon ng mga anak. Ang ilan sa inyong nakakaalam nito ay magtaas ng kamay. Kita nyo? Kinarga ko ang isang munting kalugod-lugod na batang babae nung isang araw, linggo, pagkaalis ko rito. Isang linggo ng hapon, na ang ina niya ay dating baog, ang Panginoon ay nangusap. At ang munting batang babae, ang nakatutuwang munting nilalang, narito ba siya? Nasaan siya? Oo, narito siya dito, nakaupo mismo, dito sa may baba. Ang ina niya ay nakaupo ron, heto mismo ang munting batang babae. Nakikita niyo ba siya? Siya'y isang binigkas na salita mula sa Diyos. Ngayon, sasampalataya ba kayo sa Kanya ng buong puso? Sumasampalataya ba kayong ang pagpapalang nasa inyo na nararamdaman ninyo sa inyong kalooban ngayon ay ang Diyos na tumutugon? Kung sasabihin sa akin ng Diyos kung ano ang pangalan mo, nang sa gayoy mapangalanan mo ang sanggol, sasampalataya ka ba? Kung gayon, Ginang Thompson, maaari ka nang umuwi at tatanggapin mo ang iyong sanggol kung sasampalataya ka rito ng buong puso mo. Sumasampalataya ba kayo ng buong puso niyo? Manampalataya lang, huwag mag-alinlangan, maniwala lamang sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Kumusta po kayo, Ginoo? Palagay ko'y tayo'y estranghero rin. Ang taging pagkakataong nakita kita sa tanang buhay ko na alam ko ay nang ika'y papunta roon at ang akala ko'y ikaw ang ni kapatid na Shakarian o sino ba yon? Masyagyan? Kapatid na Masyagyan, ang mga awit ng ikaw ay dumaan at pagkatapos ay nakita kitang patungo sa hanay ng panalangin. Ngayon bilang estranghero sa iyo at sa iyo, at ako'y isang estranghero bawat daan. Ngayon kung sasabihin sa akin ng Panginoong Yesus ang isang bagay na ikaw ay marahil kung ano ang ninanais mo, sabihin na lang natin ganon. Kung sasabihin ko sa iyo kung sasabihin niya sa akin kung ano ang ninanasa mo. Ngayon ipinagkaloob na niya ito sa iyo, ang kailangan mo na lang ay ang sapat na pananampalataya upang paniwalaan ito. Ngayon ilan sa inyo ang nakauunawa niyon? Sapat lang na pananampalataya upang paniwalaang makakamit mo ang iyong hinihiling. Kita nyo? Ngayon, kung naririto ka sa may itaas na may isang bagay na ninanais at magagawa niyang sabihin sa akin kung ano ang iyong pagnanasa. Kung magkagayon, batid mong hindi ko alam ang iyong pagnanasa. Kung gayon, ito'y nararapat na isang bagay na naririto na siyang gumagawa nito. Ngayon, ayon sa salita, ipinangako niyang gagawin iyon. Batid niya ang mga kaisipang nasa kanilang mga puso. Tama ba yon? Tama? Meron kang masidhing pagnanasang gumaling. Unang-una, ikaw ay dumaranas ng nerbiyos, matinding nerbiyos. Tama yan. Isa pa, may problema ka sa likod. At naging napakasakit ng likod na yan sa loob ng ilang panahon. At pinaoperahan mo pa nga ito. Iyan ay ganito ang sinasabi ng Panginoon. Iya'y totoo. Kita mo? Iya'y tama. At ito pang isa, ang iyong malalim na pagnanasa ay ang matanggap mo ang bautismo ng Espiritu. Iya'y tamang-tama. Halika rito. Minamahal na Diyos, sa pangalan ni Jesus Kristo, mapuspos nawa ang lalaking ito ng Espiritu Santo, ang mga pangangailangan naway may pagkaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tanggapin mo ito, kapatid ko. Sumampalataya ka lamang, huwag mag-alinlangan.
Kumusta ka? Wari ko sa abot ng aking kaalaman na tayo'y estranghero sa isa't isa. Kung iya'y tama, bakit upang malaman ng mga tao, itaas mo lang ang iyong kamay para makita nila na tayo'y estranghero sa isa't isa. Hindi ko pa siya nakita kailanman sa buhay ko nang sinasadya. At sa palagay ko ay hindi niya pa rin ako nakita kailanman liban doon sa kinaroroonan ng mga tagapakinig. Dahil alam ng tagalangit na Ama at naririto ang kaniyang salitang nakalatag dito na hindi ko pa nakita kailanman ng babae nang namamalayan ko sa buhay ko. Kung gayon, hindi ko malalaman kung bakit ka naririto. Wala akong hinagap kung sino ka, kung ano, o walang anumang tungkol sa iyo. Wala akong masasabi ni isang bagay. Isang bagay lang, ito'y isa lamang kaloob. Kung magagawa kong tulad ng narinig mong pagpapaliwanag ko riyan kanina, umisod ka lang, pakinggan mo kung ano ang sinasabi niya. Kung ano ang nakikita ko ay magagawa kong sabihin ang hindi niya sinasabi. Ay hindi ko masasabi kung sasabihin ko yan sa aking sarili at ito'y magiging mali. Kita nyo, mamamali ito. Subalit kung sinasabi niya ito ay walang pasubaling tama. Hindi ito kailanman, hindi pa ito kailanman naging mali. Hindi ito kailanman magiging mali habang ito ay nananatiling Diyo. Kita nyo, dahil hindi maaaring magkamali ang Diyos. Datapwat kung masasabi sa akin ng Diyos kung ano ang nais mo, kung ano ang pagnanasa mo, o kung bakit ka narito, isang bagay na nagawa mo, o anumang tulad niyaon, o kung sino ka, taga saan ka, o kung anuman ang nais niyang sabihin sa akin. Sasampalataya ka ba? Salamat. Isang bagay, may problema ka sa iyong mga paa. Pinahihirapan ka ng iyong mga paa. Iya'y tama. Itaas mo ang iyong. Mayroon kang sakit na pambabae, karamdaman pambabae. At mayroon kang masidhing pagnanasa sa iyong puso. Dahil nawalan ka ng mahal sa buhay o ng isang bagay, ito'y isang batang lalaki. At ang anak mong lalaki umalis ng bahay, naglayas, at nais mong manalangin ako para magbalik siya. Diyos sa langit, isugo mo ang kanyang anak sa kanya. Nawa ay pigilin ng Espiritu Santo ang batang iyon sa daan. Ngayong gabi, Panginoon, pabalikin mo siya sa kanyang ina, sa ngalan ni Jesus. Amen. Siya na nakaalam ay magpapabalik sa kanya sa iyong piling. Huwag kang mag-alala. Sumampalataya ngayon, huwag mag-alinlangan. Manampalataya ka lang ng buong puso mo, sumampalataya ka, at ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng iba pa niyon. Ngayon, iyon lamang 3 o 4 na mga pagkilala. Ano man iyon, kita nyo? Ako'y nagpapatuloy lamang hanggang ako'y magmistulang bulag. Hindi ko iyan maipaliliwanag. Walang paraan upang maipaliwanag ito. Sasabihin mo, ibig mong sabihin, iyan lang ay mas matindi pa kaysa sa ginawa mong pangangaral sa loob ng 45 minuto o higit pa sa palagay mo? Opo, Ginoo. Kahit nga 3 oras pa, ay hindi ito magiging kasing tindi nito. Isang babae ang humipo sa damit ng ating Panginoong Hesus at hindi naman ako hinihipo ng mga taong iyon. Aba, ang babaeng ito rito, tumingin lang kayo rito, magagawa niyang siya'y humipo lamang sa akin ng buong buo. Walang isang bagay na magagawa. Tao lang ako. Datapat kailangan siya ang mahipo niya. At ako, sa pamamagitan ng isang kaloob, basta na lang itong gumagana, ang buo kong katauhan ay umaalis at sinasabi ko lang kung ano ang nakikita ko. Kita nyo? At iyon lang, ang mahipo niya ko ay walang kabuluhan. Datapwat nahipo niya si Jesus sa pamamagitan ko. Ganoon nahihipo ng babaeng iyon ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Nang hindi niya nalalaman kung ano ang nangyayari sa kanya, basta hinipo niya ang kanyang damit, humayo at naupo. At sinabi niya, sino ang humipo sa akin? At ang mga apostol ay nagsabi, aba, lahat ng tao yung humihipo sa iyo. Bakit mo sinasabi yan? Ang sabi niya, ngunit naramdaman kong may lumabas na makapangyarihang bisa mula sa akin. Ngayon alam ba ninyo kung ano ang makapangyarihang bisa? Lakas. Nanghina siya dahil sa paghipo sa kanya ng isang babae. At siya ang anak ng Diyos. Gaano pa kaya ako, isang makasalanang naligtas ng kanyang biyaya? Alam niyo kung bakit masigit ito? Sapagkat sinabi niya, itong mga bagay na aking ginagawa ay gagawin niyo rin. Higit pa kaysa rito ang inyong gagawin dahil ako'y paruroon sa aking Ama. Higit pa ang sabi roon. Ngunit ang tamang paliwanag sa Griego ay higit na marami kaysa rito ang gagawin ninyo. Ngayon, ang babae ay hindi ko kilala. Wala akong alam tungkol sa kanya. Siya'y lubos na estranghero sa akin tulad ng iba pang mga tao. Kami estranghero sa isa't isa. Para lang ito'y malaman ng mga tao, maaari mong itaas ang iyong kamay, sabihin kami ay estranghero.
Ngayon ang anak ng Diyos, nang minsan ay nakatagpo niya ang isang babae sa isang munting tanawing katulad nito sa tabi ng isang balon. At nakipag-usap siya sa kanya ng ilang sandali at nalaman niya kung nasaan ang kanyang problema. At sinabi niya sa kanya kung ano ang kanyang problema. At nalaman niya sa pamamagitan noon na iyon nga ang Mesiyas. Ngayon iyay, akin, hinipo mo ako, hinipo kita, at walang nangyari. Ngunit kung ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng isang kaloob at ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagsampalataya rito ay makahihipo sa kanya at makapangungusap siya sa pamamagitan natin upang sa pamamagitan ko sa iyo, kung gayoy alam mo na siya ay naririto, gaya ng siya ay naroon sa balong iyon ng sikap. Kita nyo, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba yun? Napakarami mong karamdaman. Napakarami mong sakit, mga komplikasyon. Isa sa mga pangunahing bagay na nais mong maipanalangin ay ang rayuma. Iya'y tama ba? Naninigas ang iyong katawan dahil sa rayuma. Kapag nakita mo, itaas mong iyong bisig at mabagal kang lumakad sa abot ng aking pag-alala. Marahil ay maghintay ka ng isa pang sandali. Maaaring mayroon pang ibang masasabi na makapag-aalis sa banda rito. Ika'y makadarama ng mga bagay, alam mo, tulad sa hiningang sumasalubong dito. Sinasabi nila, naku, hinulaan niya yon. O, alam nyo na, katulad niyan. Ngunit mukha ka namang mabuting tao, makipag-usap ka lang sa akin sandali. Tumayo lang tayo rito saglit dahil sa palagay ko'y mayroong pang ibang bagay sa iyong puso na ninanais mo mula sa Diyos. Ngayon, hindi ko matutugunan ang panalangin mo, ngunit magagawa niyang dahil kung ikaw ay nananalig rito, natugon na ito. Pero kung nais mo lang sumampalataya upang makapanampalataya ka, ngayon sinasabi ko sa iyo, ito'y tungkol sa isang mahal sa buhay na wala rito, at iyon ay isang kapatid na lalaki. At ang kapatid na iyon ay niwala nga sa bansang ito. Siya'y nasa isang parang matubig na bayan, maraming lawa, masasabi ko na ito'y para bagang tulad ng sa Michigan. O kaya'y, oo, sa Michigan nga iyon. At siya ay nagbabata ng isang nakamamatay na sakit. At iyon ay isang walang lunas na sakit sa bato na siyang bumabagabag sa kanya. Iya'y tama, hindi ba? Iya'y ganito ang sinasabi ng Panginoon. Ngayon ang panyong hawak mo sa iyong kamay na itinaas mo sa Diyos. Ipadala mo iyan sa iyong kapatid at sabihin mo sa kanyang huwag mag-alinlangan, bagkus ay sumampalataya at iyon ay siya'y gagaling na. Ngayon kung sasampalatayanan mo ito, sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Kita mo, kung gayon, kung ika'y sumasampalataya, isang bagay lang ang dapat gawin. Iyo'y ang tanggapin ito ng walang pasubali. Tama ba yun? Ngayon sasabihin mo, tinitignan niya ang mga iyon, silang mga tao. Iyon ang ginagawa niya, tinitignan sila. Iyan ay nakikita nyo ng labis. Ngunit marahil hindi nyo ito nalalaman. Itong binibining nandito, pumunta ka, banda rito. Ang binibini dito, ang pasyente, sino ka man. Hindi ko siya tinitignan. Naniniwala ka bang magagawa ng Diyos na hiyag sa akin kung ano ang iyong suliranin? Itaas mo ang iyong mga kamay kung naniniwala ka. Ang binibining ito rito, ang binibining ito rito. Ang pasyente, oo, tama, binibining. Kung gayon, kung sasampalatayanan mo yan ng tao sa puso mo, ay hindi ka na muling gagambalain ng hikang iyan. Tama, umuwi ka at sampalatayanan ito. Hindi tumingin sa kanya, hindi ba? Kita nyo, siya, tumingin kayo rito. Ang pangitain ay naroon kahit ano paman ang mangyari. Amen. Hindi nyo ba ito nakikita? Sadyang tamang-tama, gaya ng ang Diyos ay perpekto. Sumasampalataya ka rin, iiwan ka rin ng hika, hindi ba? Naniniwala ka bang ito'y aalis? Kung gayon, sabihin mo sa Panginoong Yesus na ika'y sumasampalataya sa Kanya. Balang araw ay kakailanganin mong magdala ng isang munting tungkod para sa iyong paglalakad kapag nilumpo ka ng rayumang iyan. Ngunit hindi nito ito magagawa. Hindi ka malulumpo. Hindi ka naniniwalang ito ay mangyayari, hindi ba? Naniniwala ka bang gagaling ka? Humayo ka at pinapagaling ka na ni Jesus Kristo. Ang sakit sa puso ay pumapatay ng tao. Ngunit hindi ka kailangan mapatay nito. Naniniwala ka bang pagagalingin ito ng Diyos para sa iyo at ikaw ay paigihin? Humayo kang sinasampalatayanan ito ng tao sa puso mo. Sabing, ako'y totoong sumasampalataya para rito. Nakapagsasalita ka ba ng Ingles? Nakauunawa ka ba ng Ingles? Lumapit rito ang isa sa inyo? Oo, o sige. Maaari mo bang sabihin sa kanya kung ano ang sinasabi ko sa kanya? Sabihin mo sa kanyang kung sasampalataya siya, ang sakit sa tiyan ay iiwanan siya. Siya ba isasampalataya rito? Iiwan ka na rin ng sakit mo sa likod. Kaya ngayon ay maaari ka ng humayo at gumaling. Kumusta ka? Sumasampalataya ka ba?
You believe? Ang lalaking iyon na nakaupo na may sakit sa likod, nakatingin siya sa akin nang sabihin ko yun. Gagaling din siya kung kasampalatayanan mo ito, Ginoo. All right, sir. Mabuti po, Ginoo. Ang babaeng nakaupo sa tabi mo riyan, may diferensya ka sa liig, hindi ba babae? Sumasampalataya ka ba na pagagaling ka ng Diyos? Nais mo bang patungan ng iyong mga kamay ang batang lalaki para sa kanyang mga tuhod? At nang siya'y gumaling din, sinasampalatayan mo ba ito? Mayroong kang pambabae karamdaman dati, sakit ng kababaihan. Wala na ito sa iyo ngayon. Pinagaling ka na ng pananampalataya mo at pinaigi ka na nito. Sumasampalataya ba kayo kay Jesus Kristo ang dati pa rin kahapon ngayon at magpakailanman? Kung gayoy, ipatong natin ang ating mga kamay sa isa't isa at idalangin ang panalangin ito ng pananampalataya. Bawat isa sa atin ay magdasal ng panalangin ng pananampalataya. Minamahal na Diyos, habang kami lubos na nalulukuban ng iyong makalangit na presensya, upang makita ka na kumikilos sa mga tagapakinig, pinagagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Ikaw ay Diyos. Idinadalangin ko na pagagalingin mo ang buong tagapakinig na ito. Hayaan ang hilinga ng Diyos ay manaog ng sariwa sa kanilang mga puso. At ipabatid mo sa kanila na nauubos na ang oras. Kaunting panahon na lang ang ititigil namin dito. Pagkatapos ay makakapiling na namin siya na aming iniibig. At nawa ngayon ang kaniyang presensya ay maghatid ng kagalingan sa bawat isa. Kinukundinan namin si Satana. Kinukundinan namin ang lahat ng kanyang mga gawa. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Satanas, lumabas ka mula sa mga tao. Lahat ng sasampalataya sa Kanya ngayon at tatanggap ng inyong gagalingan, magsitayo kayo. Sabihin, ako ngayon tumatayo para tanggapin ang aking kagalingan. Sinasampalatayanan ko ito kahit ano pa ang iyong kalagayan. Kung tunay mo itong sinasampalatayan, tumayo ka. Ngayon, itaas mo ang iyong mga kamay at sabihin, salamat Panginoong Jesus sa pagpapagaling sa akin. Sumainyo nawa ang Diyos.